Personova Voice. Humihikab at kakamot-kamot sa ulong lumabas ng kwarto si Mang Berto. Medyo masakit ang ulo niya at may hangover pa. Pero hindi siya pwedeng tutulog-tulog at magluluto pa siya ng almusal nila ng anak niya. Hindi bale, iinom na lang siya ng gamot para sa sakit ng ulo. Tinignan niya ang oras sa wall clock na nakasabit sa dingding. Tuluyang nagising ang diwan niya nang makitang alas 7 pasado na pala ng umaga. Sus Maria Josep! Kailangan ko na magmadali ng kilos. Malilate na ako sa site. Bulalas ni Mang Berto at muling bumalik sa kanyang kwarto para kumuha ng damit. Maliligo na siya agad at hindi na magluluto ng agahan. Bibigyan na lang niya ng pambili ng almusal si Danica. Natigilan siya ng maisip si Boss Alvin. Anong oras kaya ito umuwi kagabi? Nakakahiya at natulugan niya ito. Hihingi na lang siya ng pasensya mamaya. Muling lumabas ng kwarto si Mang Berto, bit-bit ang damit na pantrabaho na susuotin niya at tuwalya, at nang mapadaan siya sa kwarto ng anak ay kinatok niya ito. Danica anak, gising na, aalis na si tatay. Hindi na hinintay ni Mang Berto na bumukas ang pinto ng kwarto ng anak. Sigurado naman siyang magigising na ito. Dumiretso na lang siya ng kusina para uminom ng gamot pero natigilan siya nang makita ang damit ni Danica na nakalapag sa sahig ng kusina. Kunot noong dinampot niya ito. Bakit nandito ang damit niya? Napailing-iling na lang sa Mang Berto at sinampay na lang sa sandalan ng upuan ang damit ni Danica. Lumapit siya sa ibabaw ng ref at inabot ang garapon. Kumuha siya ng gamot at agad na ininom. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa banyo para maligo. Presko ang pakiramdam ni Mang Berto nang makalabas ng banyo. Nawala na rin ang sakit ng ulo niya. Pasipol-sipol pa siya habang tinutuyo ng tuwalya ang basang manipis na buhok. Danica anak, hindi ako nagluto ng almusal. Mag-iiwan nila ako ng pera. Bumili ka na lang kay Silang ng kahit na anong gusto mo doon. Wika ni Mang Berto. Pero walang sumagot sa kanya. Pumunta siya sa kusina. Wala pang tao doon. Mukhang hindi pa nagigising ang anak niya. Himala, tulog mantika yata ito ngayon. Sa isip ni Mang Berto, tinungunan niya ang kwarto nito at kumatok. Danica anak, alis na si tatay. Pero walang sumasagot. Hinawakan niya ang doorknob at pinihit. Napakunot noo siya nang mapansin hindi ito nakalock. Lagi niyang sinasabi sa anak na lagi itong maglalak kapag nasa kwarto ito. Itinulak niya pabukas ang pinto at nagulantang siya sa nakita. Magkatabi sa kama ang kanyang anak at ang boss niya. Magkayakap ang mga ito at natatakpan pa ng kumot ang kanilang katawan. Tila umakyat sa ulo ang kanyang dugo. Walang hiya ka, Boss Alvin! Danica's Personova Voice. Oo. Agad na akong bumangon pero napangiwi pa ako nang sumigid ang kirot sa gitna ko. Pero nilabanan ko yun at pinilit na bumangon. Kip-kip pa rin ang kumot. Binuksan ko ang drawer at basta na lang humugot ng panty at bra at agad na sinuot. Humugot din ako ng t-shirt at shorts. Si Boss Alvin naman ay nakapagbihis na din. Boss Alvin, hindi ko mapapalampas ang pambababoy mo sa anak ko. Umberto, pag-usapan mo natin ito. Namilog ang mata ko nang makitang may hawak na baril si tatay at nakatutok iyon kay Boss Alvin. Tay, huwag po! Mabilis akong humarang sa gitna. Abot-abot ang kaba sa dibdib ko. Natatakot akong iputok niya ang baril kay Boss Alvin. Umalis ka dyan, Danica! Sigaw sa akin ni tatay. Namumula na ang kanyang mukha sa galit. Naglalabasan ang kanyang ugat sa leeg. Umiling-iling ako kasabay ng pagtulo ng luha ko sa takot. Hindi, tay! Danica, sige na. Tumabi ka na. Mag-uusap kami ng tatay mo. Sabi ni Boss Alvin sa likuran ko. Nilingon ko siya. Ang kaninang blanco niyang mukha ay malambot ng ekspresyon ngayon. Hindi, Boss Alvin. Baka barilin ka ni tatay. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Danica, hinawakan niya ako sa balikat. Huwag mong hawakan ng anak ko, demonyo ka! Sigaw ni tatay. Bumitaw naman sa hawak si Boss Alvin sa balikat ko at sinalubong ang tingin ni tatay. Bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha pero naglakas loob pa rin siyang nakipagtitigan kay tatay. Pinagkatiwalaan kita, Boss Alvin. Dinala kita dito sa bahay ko. Tinanggap kita dahil buong tiwala ko sa iyo pero anong ginawa mo? Binaboy mo ang anak ko. Ang kaisa-isang anak ko.
Halos hindi ko padabuan sa langoyan tapos ikaw lang ang walang yang sisira sa kanya. Mamberto, hayaan niyo muna ako magpaliwanag. Mahina akong pakiusap ni Boss Alvin. Umigting lang ang panga ni tatay. At ano ipaliliwanag mo? Lasing ka? Nadala ka lang? Umiling-iling sa tatay. Hindi ko matatanggap ang paliwanag mo. Idedemanda kita ng rape. Wala akong pakialam kahit mayaman ka at kilalang tao dito sa buong bayan. Uubusin ko lahat ng pera ko kahit mangutang pa ako. Mabulok ka lang sa kulungan. Napasingap ako sa sinabi ni tatay. Ayokong makulong si Boss Alvin. Tay, please. Huwag mo ipakulong si Boss Alvin. Wala po siyang kasalanan. Naiiyak na sabi ko. Tumahimik ka, Danica. Huwag mo na ipagtanggol ang lalaking yan. Lumapit ka dito. Umiling-iling ako at mas lumapit pa kay Boss Alvin. Iniharang ko palalo ang sarili ko. Ayokong umalis sa tabi ni Boss Alvin dahil nakatutok pa rin ang baril ni tatay sa kanya. Baka kapag umalis ako, ay bigla niya iyong iputok. Ba't kailan ka pa naging pasaway, ha? Handa ko pong harapin na ipaparusa niyo sa akin, Mamberto. Kung gusto niyo akong ipakulong, hindi ho ako manlalaban. Patas ko ho kayong haharapin sa husgado. Naalarma ako sa sinabi ni Boss Alvin. Bakit parang ayos lang sa kanya na makulong siya? Hindi ko kaya ang mangyari iyon. Wala naman siyang kasalanan. Ako ang may kasalanan. Lumunok ako at tumingin ng diretso kay tatay. Tay, makinig po kayo sa akin, please. Tumingin naman sa akin sa tatay bagamat galit pa rin ang kanyang muka. Tay, wala pong kasalanan sa Boss Alvin. Kasalanan ko po. Hindi niyo po ako na-rape dahil gusto ko naman po nangyari sa amin. Nagsalubong ang kilay ni tatay. Ano sinasabi mo dyan, Danica? Danica! Hinawakan ako ni Boss Alvin sa braso pero piniksi ko lang ang braso. Inakit ko po si Boss Alvin kagabi. Kaya po may nangyari sa amin. Namilog ang mata ni tatay. Ano bang pinagsasasabi mong inakit mo siya, anak? Paano mangyayari yun? Eh di ba parang kuya mo na siya? Matagal ko na pong gusto si Boss Alvin, tay. Noong una nakita ko po siya nung birthday niyo. Sinabi ko lang po sa inyo na parang kuya lang ang tingin ko sa kanya para hindi po kayo magalit. Pero gustong gusto ko po si Boss Alvin, tay. Umawang ang labi ni tatay na tila ba hindi siya makapaniwala sa mga sinabi ko. Totoo ba yung mga sinasabi mo, anak? Baka naman tinatakot ka lang nitong magaling na lalaking ito. Huwag kang matakot, anak. Nandito lang sa tatay. Hindi niyo po ako tinakot, tay. Totoo po ang sinasabi ko. Gustong gusto ko po si Boss Alvin at hindi niya po ako na-rape. Kusa ko pong ibinigay ang sarili ko sa kanya kaya please, tay. Huwag niyo po siyang ipakulong. Ayoko po siyang makulong. Pumipiyok pa ang boses na pakiusap ko. Umawang ulit ang labi ni tatay at salitang tumingin sa amin ni Boss Alvin. Baka sa kanyang muka ang pagdadalawang isip kung maniniwala sa sinabi ko o hindi. Bakit nagustuhan mo si Boss Alvin, anak? Alam kong maganda lalaki si Boss Alvin pero anak naman. Sobrang tanda niyan sa'yo. Papasinangayang tatay mo eh. Tapos isinuko mo pa ang bataan. Grabe naman kayo, Mang Berto. 14 years old lang ho ang agwat namin ni Danica. Sabat ni Alvin. Binalingan siya tuloy ng masamang tingin ni tatay. Mas grabe ka, boss. Kahit may gusto sa'yo itong anak ko, hindi mo pa rin dapat pinatulan. Kayo ang mas nakatatanda. Alam niyo ang tama't mali. Paano kung mabuntis itong anak ko? Pumilis ang tibok ng puso ko sa kaba sa huling sinabi ni tatay. Paano ang pag-aaral niya kung mabuntis siya? Naisip mo ba yun, ha? Ikaw ang sisira sa kinabukasan niya at hindi ko hayaan yun. Pakakasalan ko ang anak niyo. Napasinghap ako at lumingon kay Boss Alvin. Lalong kumabog na malakas ang dibdib ko. Tumingin siya sa akin. Blanko na naman ang ekspresyon ng kanyang muka. Mabuti naman at sa inyo mismo nang galing yan, boss. Total naman, ayaw kang ipakulong ng anak ko. Kaya mas mainam na pakasalan mo na lang siya. Wala akong pakialam kung iniisip mong pinipikot ka namin mag-ama. Ikaw ang pumasok sa sitwasyong ito. Kung hindi mo talaga ginusto, hindi mo gagalawin ang anak ko. Ginagawa ko lang kung anong makabubuti sa anak ko. Ikaw ang unang lalaki sa buhay niya at kung mabuntis man siya, at least hindi siya mabibilad sa kahihiyan dahil mag-asawa na kayo. Lata niya ni tatay at ibinabanan niya ang baril. Naintindihan ko kayo, Mamberto. Pakakasalan ko sa Danica.
Pananagutan ko ang ginawa ko sa kanya. Tumango na si tatay at medyo kumalma na. Pero ang tingin niya sa akin ay halatang dismayado sa nangyari. Mag-ayos na kayong dalawa at sa salat ay mag-usap. Tumalikod na si tatay at lumabas ng kwarto. Naiwan naman kaming dalawa ni Boss Alvin. Tila trumiple pa ang tibok ng puso ko. Parang hindi pa pumapasok sa isip ko ang mga nangyayari. Basta ang alam ko ay gusto ni tatay na magpakasal kami at pumayag naman si Boss Alvin. Lumingon ako kay Boss Alvin na inaayos ang pagkaka-zipper ng pantalon. Boss Alvin, untag ko sa kanya ngunit hindi ko naman alam ang sasabihin ko. Basta ang alam ko lang nagigilty ako. Tumingin siya sa akin at gumisi. O bakit ngayon Boss Alvin na ang tawag mo sa akin? Kagabi, Alvin lang ang tawag mo sa akin. Napayuko ako at napakagatlabi. Nahihiya ako sa kanya. Nag-aalala ko na baka galit siya sa akin pero may karapatan naman siyang magalit. Sorry. Tanging nasabi ko na lang. Nagsasorry ka? Saan? Sa nangyayari. Sa nangyayari ngayon. Munti ka ng barilin ni tatay at gusto ko pang ipakulong. Sorry talaga. Kasalanan ko ang lahat. I'm sorry. Tatanggapin ko kung magagalit ka sa akin. Kumagatlabi ako para pigilan ang sariling humikbi. Pero ang luha ko ay hindi nagpaawat sa pagpatak. Agad ko naman iyong pinunasan. Nagsusorry ka rin ba sa nangyari sa atin kagabi? Nagsisisi ka ba? Suminghot ako at tumingin ng diretso sa mga mata niya. Hindi ko pinagsisisihan yun. At kahit kailan hindi ko pagsisisihan yun. Para sa akin, yun ang pinakamagandang nangyari sa ating dalawa. Good. As long as hindi mo pinagsisisihan na nangyari sa atin, hindi ako magagalit sa'yo. Kumagatlabi ako. Ibig sabihin gusto rin niya nangyari sa amin. May kumudlit na tuwa sa puso ko. Ayos lang sa'yo na magpakasal sa akin. Ngumiti siya, tinaplos ang pisngi ko. Walang mali sa magpakasal sa'yo, Danica. Ako ang unang lalaki sa buhay mo at pananagutan kita. Natutuwa man ako sa sinabi niya ngunit may agam-agam pa rin ako sa puso ko. Paano si Rowena? Nawala ang ngiti niya at mariing naglapat ang kanyang labi. Problema ko na iyon. Let's go. Lumabas na tayo. Inihintay na tayo ng tatay mo. Hinawakan niya ako sa kamay at sabay na kaming lumabas ng kwarto. Nakatanaw ako kay Alvin na nasa di kalayuan at kausap si Sir Benji na siyang tumayong meet-test sa side niya. Kalalabas lang namin ng mayor's office kung saan kami ikinasal. Bumuntong hininga ako. Sobra ako nabibilisan sa mga nangyayari. Nalulula ako. 2 araw mula nang mahuli kami ni tatay, ngayon ay kasal na kami. Ganoong kabilis. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na maaga ako magpapakasal. Ang nasa isip ko lang noon ay mapansin ako ni Alvin ang maging akin siya. At ngayon nga ay natupad na. Literal na akin na siya dahil nagpakasal na kami. Dala-dala ko na ang apelyido niya. Masaya ako pero may agam-agam sa puso ko. Alam kong hindi biro ang pag-aasawa gaya ng laging sinasabi ng mga matatanda. Hindi ito kanin na kapag mainit ay pwede mong iluwa. Pero nangangako ako, gagawin ko ang lahat para mag-work itong marriage namin ni Alvin. Magiging mabuting asawa ko, pagsisilbihan ko siya. Basta gagawin ko ang lahat para sa kanya. Pero isa pa sa inaalala ko ay si Rowena. Alam na kaya niya na ang boyfriend niya ay kinasal na sa iba? At sa akin pa? Alam kong magagalit siya. May karapatan naman siya dahil parang inagaw ko sa kanya sa Alvin. Wala akong magagawa kundi harapin siya at tanggapin ang galit niya. Muli akong bumuntong hininga. Halo-halo ang nararamdaman ko ngayon pero mas pinanaig ko ang masayang pakiramdam. Tumingin ako kay Alvin at kay Benji na seryoso pa rin nag-uusap. Kahit hindi ko naririnig ang pinag-uusapan nila ay alam kong tungkol sa akin iyon. Patingin-tingin pa nga sa akin si Sir Benji habang nakakunot ang noo. Napayuko na lang ako. Siguro hinuhusgahan na niya ako ngayon dahil pinikot ko ang kaibigan niya. Itinuon ko na lang ang tingin ko kay tatay na kausap si Tita Alma sa kabilang linya. Sinabi na niya kay Tita Alma na nagpakasal na ako. Siguradong tatawag din sa akin si Tita at sesermonan ako. Maya-maya'y lumapit na sa akin si Alvin. Tapos na sila mag-usap ni Sir Benji at ngayon ay pasakay na ito sa sasakyan nito. Ngumiti naman ako kay Alvin. Ngumiti din siya sa akin at kay tatay na tapos nang makipag-usap kay Tita Alma. Tayo na ho.
Tay Berto? Kumunot ang noo ni tatay. Tay Berto? Oo, kasal na ho kami ng anak niyo at parang tatay ko na rin kayo kaya Tay Berto na ho ang itatawag ko sa inyo. Parang wala lang na sabi ni Boss Alvin. Napailing-iling na lang sa tatay at pasalit-salit na tumingin sa amin dalawa ni Alvin. Hindi ako makapaniwala na ang amo ko ay manugang ko na ngayon. Napanguso na lang ako at napayuko. Samantalang si Alvin ay napangisi na lang. Alvin's personal voice. I can't believe, nagpakasal ka nang wala man lang consent ko? Oh well, alam ko matanda ka na pero iho naman. Sana'y inabisuhan mo man lang ako. Kung hindi pa tumawag sa akin si Mayor Arturo, hindi ko pa malalaman. Nakapamewang na sita sa akin ni Lolo Fernan. I'm sorry Lo, sasabihin ko naman ho talaga sa inyo na unahan lang ako ni Mayor. Hindi na ako nagtaka na nalaman niya ang pagpapakasal ko kay Danica mula kay Mayor Arturo. Ninong siya ni Mayor Arturo sa kasal kaya malapit silang dalawa. Pero binigla mo ako, Apo. Ano ba nangyayari at bigla ka nagpakasal? At sino naman babae ang pinakasalan mo? Sabi ni Mayor Arturo ay hindi si Rowena ang pinakasalan mo. Bumuntong hininga ko. Alam kong mabibigla siya kapag nalaman kung sino ang pinakasalan ko. Si Danica ho, Lo. Ang anak ni Mang Berto. I mean, Tay Berto. What? Umawang alabi ni Lolo Fernan. Napahimas ako sa batok. Ang anak ni Berto ang pinakasalan mo? Ang bata pa nun ah. Yes, Lo, siya nga. But why? How? I-explica mo nga sa akin kung paano nangyaring pinakasalan mo ang anak ni Berto. Nagumpisa na ako magsalita. Ipinalunganan ko kay Lolo Fernan ang buong pangyayari. Napailing-iling si Lolo Fernan at napahilot sa sentido. Alam ko disappointed siya sa akin. Gusto ko sana magalit kay Berto dahil tinutukan kanya ng baril. Pero kung ako din ang nasa posisyon niya, eh siguradong ganoon din ang gagawin ko. Pasalamat ka na lang at hindi niya pinaputok ang baril eh. Eh di sana nasa ospital ka sana ngayon. Or worse, pinaglalamayan ka na. Sermon sa akin ni Lolo Fernan. I'm sorry, Lo. Alam kong disappointed ka sa akin. Yes, I am. But I'm proud of you dahil hindi mo tinakbuhan ang pananagutan mo. Matagal ko nang gustong magpakasal ka pero binigla mo naman ako ng sobra. Ginawa ko lang kung ano ang dapat, Lo. Ayoko rin naman hong mabilad sa kahihiyan ng pamilya natin at ang mag-ama, lalo na si Danica. Tumangutango si Lolo Fernan at tinapik ako sa balikat. Paano naman si Rowena? Alam na ba niya ito? Bumuntong hininga ko. Hindi pa, Lo, pero ipapaalam ko rin ho sa kanya kapag nagbalik bansa na siya. Anong plano mo sa kanya? Tatapusin ko na ho kung ano man ang meron kami. Yan ang dapat mong gawin, Alvin. Hindi na kayo pwede na Rowena dahil may asawa ka na. Kausapin mo siya na maayos. Yes, Lo. Yun naman talaga ang bala ko pag uwi ni Rowena. Tuluyan ko nang tatapusin ang anumang namamagitan sa amin. Don Fernan, may tao po sa labas. Gusto daw po kayo makausap. Singit ng isang kasambahay. Sino daw? Alberto Cruz daw po, ang pangalan niya. Nagkatingin kami ni Lolo Fernan. Hindi ko inaasahan ang pagpunta dito ni Mang Berto. Tama-tama, gusto ko rin siya makausap. Sige, papasukin mo siya. Opo. Tumalikod na ang kasambahay. Bumuntong hininga naman ako. Ilang sandali pa ay magkaharap na kaming tatlo sa malawak na sala. Seryoso nag-uusap si Tay Berto at Lolo Fernan. Pasensya na ho, Don Fernan, sa naging agarang pagpapakasal ni Alvin at ng anak ko. Gusto ko lang ho kasing makasigurado. Naiintindihan ko, Berto. Ama ka at babae ang anak mo. Sa kanilang dalawa ay mas dehado nga naman ang anak mo. Ginawa mo lang ang kung ano ang sa tingin mo ay tama. Maraming salamat ho sa pag-intindi, Don Fernan. So, ano na ang susunod na hakbang ngayon? Magsasama na ba ang dalawa sa isang bubong? Pwede na siguro, total naman mag-asawa na sila. Tumingin sa akin si Tay Berto at parang hinihingi ang opinyon ko. Tumikim naman ako. Yun din ho ang gusto ko. Ang magsama na kami ni Danica. Pero nasa inyo pa rin ho, Tay Berto, kung papayag kayo. Alam ko mahirap sa inyo na pakawala ng anak nyo. Bumuntong hininga si Tay Berto at gumuhit ang lungkot sa kanyang muka. Alam ko nahihirapan siya. Bumalik sa alaala ko ang sakit na nakabalatay sa kanyang muka noong makita niya kami ni Danica sa kwarto nito na magkayakap at parehas na walang saplot. Kulang na nga lang ay kalabitin niya ang gatilyo ng baril.
Naintindihan ko ang galit niya. Mahal na mahal niya sa Danica at kaisa-isa niya itong anak. Ayos lang sa akin na magsama na kayong dalawa. Yun naman talaga ang purpose ng pagpapakasal niyo. Pero gusto ko sanang sa bahay muna kayo titira. Gusto kong makita kung paano mo tratuhin ang anak ko. Pasensya na, Alvin. Hindi sa wala akong diwala sa iyo pero naniniguro lang ako kapag nakita ko maayos na ang pagsasama niyo at maganda ang pakikitungo mo sa kanya. Ay hahayaan na kita. Kung saan kayo titira. Wala akong problema sa akin, Tayberto. Nangangako din ho ako sa inyo na aalagaan ko si Danica. Aasahan ko yan, Alvin. Dito mo na lang ilagay ang mga damit mo, Alvin. Suggestion ni Danica habang aligagang inaalis ang mga damit niyang nakalagay sa drawer at inilapag sa kama. Hindi na, Danica. Ibalik mo na ang mga damit mo dyan. Bukas ay bibili na lang ako ng drawer para sa mga damit ko. Inilibot ko ang mata sa kwarto ni Danica. Maliit lang ang kwarto niya pero malamig dahil sa aircon. Babaeng-babae ang kwarto niya dahil sa kulay baby pink na pintura at wallpaper. Pero mabango ito at tumahalimuyak ang amoy niya. Ngumuso si Danica. Bakit bibili ka pa? Kakasya naman dito ang mga damit mo. Isang bag lang naman yan. Lumapit pa siya sa akin at kinuha na sa kamay ko ang duffel bag na may lamang mga damit ko. Medyo nahirapan pa nga siyang buhatin iyon dahil mabigat. Ako na mag-aayos ng mga damit mo. Presenta pa niya at inilapag sa kama ang duffel bag ko at binuksan. Inilabas niya isa-isa ang mga nakatupi kong damit. Natigilan pa nga siya nang mahawakan niya ang puting brief ko. Niladlad pa niya ito at pinakatitigan. Ngumisi naman ako. Bakit? Namumula ang mukhang tumingin siya sa akin. Ang laki ng brief mo. Kung sa bagay, malaking tao ka. Saka malaki yung ano mo. Lalong lumapad ang isi ko. Lumapit ako sa kanya at umupo sa dulo ng kama. Malaki ang ano ko. Tumingin siya sa akin at ngumuso. Alam mo na yun? Tumawa ako at umusod palapit sa kanya. Hinawakan ko ang baba niya at bahagyang itinaas. Nagsalubong ang mga mata namin. Nakakaadik talagang titigin ang maganda niyang mukha. Ang mga mata niyang nangungusap at kapag tumitingin sa akin ay parabang ako lang ang nakikita niya. Simula nang may nangyari sa amin ng gabing iyon ay gumuhuna ng tuluyan ang pader na iniharang ko sa amin dalawa. Tuluyan ang napatid ang PC ko at tinawid ko ang hangganan kaya ngayon ay mag-asawa na nga kami. Bakit, Alvin? Tanong niya. Inosente ang kanyang mukha. Bumuntong hininga ako at tinaplos ng hinlalaki ang kanyang baba. Ayos lang ba sa'yo na asawa mo na ako? Oo naman. Sabi ko nga sa'yo, gusto kita, di ba? Kumislot ang puso ko sa sinabi niya. Ngumiti ako at bahagyang pinisil ang baba niya pero may iba pa akong gustong marinig sa kanya. Gusto rin kita, Danica. Namilog ang mga mata niya. Talaga? Gusto mo rin ako? Tumango ako. Yes, baby. Walang mangyayari sa atin kung hindi kita gusto. Ngumuso siya at namasapa ang mga mata. Yumakap siya sa leeg ko. Niyakap ko din siya, tinalik-halikan sa buhok. Danica's personal voice. Salamat ho, Aling Ining. Kinuha ko na ang binili kong pampaasim. Tumalikod na ako at giminginitian sa Aling Ining na kakaiba ang tingin sa akin mula nang dumating ako sa tindahan niya. Hindi ko na lang iyon pinansin. Parang alam ko na kasi kung anong iniisip niya. Kay bata-bata pa, ang landi-landi. May pagmamanahan naman eh. Di ba ganyan din ang nanay niya noon? Kala ko pa naman matinong bata. Nasa loob palang kulo. Kaya nga kawawa naman si Berto. Dami pa naman pangarap sa batang iyan. Pero ano ginawa? Pinikot ang amo ng tatay niya. Iba din talaga. Napakagatlabi ako't napayuko. Nagiinit ang tenga ko sa mga naririnig ko sa mga kapitbahay kong nag-uumpukan. Ako ang pinupulutanan nila ng chismis. At kung husgahan nila ako ay para bang ang dumi-dumi kong babae at ang sama-sama kong anak. Hoy, kaya aga-aga namang chismisan iyan. Hindi na kayo nahiya at pinapaninig niyo pa talaga sa bata. Nilingon ko si Nana Bebe na sinisit ang mga kapitbahay naming nagchichismisan. Nakapumewang siya at may hawak na walis tinting. Hindi naman chismis sa mga sinasabi namin, Nana Bebe. Totoo naman ang lahat ng iyon. Pinikot ni Danica ang amo ng tatay niya. Kala mo kung sinong santa. Santa-santita pala. Ano naman sa inyo kung pinikot niya? Bakit apektado kayo? May ambag ba kayo sa buhay niya? Kung manghusga kayo sa bata, akala niyo ang lilinis niyo? O ikaw, Opelia,
Di ba yung anak mong panganay na babae 16 pa lang nang mabuntis ng tsuper ng bus dyan sa terminal? Sumugot pa nga sa bahay yung asawa ng tsuper eh. Ikaw naman, Daday. Di ba inagaw mo lang naman sa pinsan mo ang asawa mo? Kung makapanghusga kayo, akala nyo ililinis nyo. Tingnan nyo muna sa salamin ng mga dumi nyo sa mukha bago kayo pumuna ng dumi ng iba. Sermon ni Nana Bebe. Natameme naman ang mga kapitbahay namin at tila mga naputulan ng dila. Hindi na sila makatingin sa amin ni Nana Bebe. Ang mabuti pa'y magsiuwi na lang kayo sa inyo. Kaya aga-aga, chismis ang inaatupag nyo. Baka nga hindi pa kayo nakakapagluto ng almusal. Nagiwahiwalay naman ang mga kapitbahay namin at nagkanya-kanya na ng uwi. Tumingin ako kay Nana Bebe at nahihiyang umiti. Salamat po, Nana Bebe. Ay, bata ka. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Hindi tama ang ginagawa nila kaya ibinabalik ko lang sa kanila. Huwag mo na lang silang intindihin. Basta ako, naniniwala ako sa'yo. Gusto kong maiyak sa sinabi ni Nana Bebe. Marami mang taong humusga sa akin pero may ilan pa rin taong naniniwala sa akin at silang importante. Nagpaalam na ako kay Nana Bebe at dumiretso na sa bahay. Medyo gumaan ang pakiramdam ko dahil kay Nana Bebe. Danica! Nilingon ko si Sarah na papalapit sa akin. Chinat ko siya at pinapupunta dito sa bahay para may makausap. So, totoo nga ang chismis na pinikot mo si Boss Alvin? Namimilog ang matang sabi ni Sarah matapos kong ikwento sa kanya ang lahat. Napakagatlabi ako. Hindi ako makakontra sa sinabi niya. Totoo naman kasi na napikot ko sa Alvin at malaking chismis iyon dito sa amin. Hindi na ako nagtaka na malaman iyon ng mga kapitbahay namin. Parang nahihiya na tuloy akong lumabas. Lalo na ngayon, dito na umuwi si Alvin at sa kwarto ko na siya natutulog. Siguro hihintayin ko na lang na mamatay ang chismis. Mananawa din naman sila. Hindi ko naman talaga intensyon na pikutin siya eh. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin ko. Alam mo naman kung gaano ko siya kagusto, di ba? Noong gabing yun, hindi na ako nagdalawang isip na ibigay ang sarili ko sa kanya. Hindi ko naman akalain na maabutan kami ni tatay sa kwarto ko kinaumagahan. Paliwanag ko pa kay Sarah. Matamang nakatingin sa akin si Sarah. Masaya ka ba? Ngumiti ako sa kanya. Oo naman. Masaya ako dahil sobra pa sa hiling ko ang natupad. Hindi lang niya ako napansin kundi asawa ko na siya. At hindi lang iyon. Sinabi din niyang gusto niya ako. Mabuti naman. Ang importante masaya ka. Huwag mo nalang pansinin ang mga chismosang na iyon. Inggit lang ang mga iyon sa iyo dahil naka-jackpot ka ng mayaman. Umingos ako. Hindi ko naman nagustuhan si Alvin dahil mayaman siya. Nagustuhan ko siya bilang siya. I know my friend, pero jackpot ka pa rin sa kanya. Ang gwapo niya at ang yaman pa. Kaya nga ang dami mga dilag ang kumakawag sa inggit. Bumuntong hininga ako. Hindi ko na lang sila papansinin. Mananawa din sila kakachismis sa akin. Correct! Hayaan mo na lang ang mga ampalaya na iyan. Eh siya nga pala, bakit dito kayo titira ni Boss Alvin sa bahay niyo? Bakit hindi sa bahay niya? Yun kasi ang gusto ni tatay eh. Sabi ni tatay, dito daw muna kami sa bahay titira. Pabor nga rin sa akin na dito kami tumira para kasama ko pa rin si tatay. Pero sabi ni Alvin, dadalhin din daw niya ako sa bahay niya. Gusto ko rin makita ang bahay niya. Girl, doon na lang tayo. Yaya sa akin ni Sarah sa bakanteng mesa na nasa tabi ng salaming bintana. Sige, sumunod na ako sa kanya. Bit-bit ang baso ng halo-halo ko. Nagkayayaan kaming kumain muna ng merienda dito sa labas ng school bago umuwi. Masarap kasi ang halo-halo dito sa cafeteria na katabi lang ng school namin. Maraming sahog at gatas at may ice cream pa. Nang makaupo na kami ni Sarah ay inumpisahan na namin lantakan ng halo-halo. Halos hindi nga kami nag-uusap at sa halo-halo lang ang focus namin. Marami din mga estudyante ang kumakain ng halo-halo sa cafeteria. Pati nga mga taga-kabilang school ay dumadayo pa dito. Tingnan nyo guys, kung sinong nandito. Sabay kaming natigilan sa pagsubo ni Sarah at halos sabay din kaming lumingon sa grupo ni Luella. Kasama niya sina Milet at Gracia. Mga kaibigan din sila ni Sarah. Ngumiti ako sa kanila. Gusto niyo sumalo sa mesa namin? Upo kayo. Hiyaya ako sa kanila at iminawestra ang 2 bakanteng upuan. Ayaw namin sumalo sa iyo, no? Baka mahuwaan pa kami ng kalandian mo. Sabi ni Milet at umira pa sa akin. Natigilan naman ako at napalunok. Nabigla ako sa sinabi ni Milet. Uy, ano ka ba Milet? Bibig mo naman? Mahinang sita ni Sarah at nag-alalang tumingin sa akin. Baka totoo naman ah.
Malandi yung best friend mo na yan. At gold digger pa. Kita mo nga, pinikot ang amo ng tatay niya. Segunda pa ni Gracia na nakahalukip-kip. At si Alvin Samonte pa ang pinikot niya. Alam ko nga may girlfriend yun eh. Pero inagaw nitong malandi mong kaibigan. Ani Luella na mataray ang tingin sa akin. Kaya nga, mang-aagaw ng jowa. Desperada. Ginagamit lang ang ganda at katawan para makabingwit ng mayamang lalaki. Desperada talaga. Tila hindi ko malunok ang saging na nasa bibig ko. Nagiinit ang mukha ko at nanlalamig ang katawan sa hiya dahil halos nakatingin na sa amin ang lahat ng estudyante dito sa loob ng cafeteria. Alam kong ayaw nila sa akin pero hindi ko inaasahang kaya nila akong ipahiya ng ganito sa maraming tao. Tumayo si Sarah at hinawakan ng braso ko. Tara na nga Danica, lumabas na tayo dito. Yayaan niya sa akin. Tumayo na rin ako at sinukbit na ang shoulder bag sa balikat. Iiwan na lang namin ang halo-halo namin hindi pa nangangalahati. Hindi lang ako ni Sarah pero hindi pa kami nakakailang hakbang ay hinarang na kami ng tatlo. Ano Sarah, sasama ka pa rin sa babaeng hitad na iyan? Baka mamaya mahawa ka pa sa kalandian yan. Sambit ni Sally. Oo nga. Pagsang-ayon pa ng dalawa. Mariing naglapat ang labi ko at naikuyom ko ang kamao. Bumabango na ang inis at galit sa dibdib ko. Tumigil na nga kayo. Nag-iskandalo na kayo. Hindi ba kayo nahihiya? Asik ni Sarah sa tatlo. Pagak na tumawa naman si Luella at ngumisi. Bakit kami mahihiya? Wala naman kaming ginagawang masama. Yang kaibigan mo dapat na mahiya dahil malandi siya. Mamimikot at mga agaw ng jowa. Nagpantingan tenga ko at tuluyan ang napatid ang pasensya ko. Sumusobra ka na Luella. Umigkas ang palad ko sa pisngi ni Luella. Pumaling ang mukha niya at namimilog ang mga matang tumingin sa akin. Namilog din ang mga mata nila Milet at Gracia sa gulat. Umugong ang bulungan sa loob ng cafeteria. May ilan pang ang bumubuyo. Away na yan! Danica, halika na. Mula akong hinawakan ni Sarah sa braso tinila ng palabas ng cafeteria pero napaigik ako nang may humila sa buhok ko. At saan ka pupunta ha? Akala mo makakalabas ka nang hindi ako nakakaganti? Hetong sa'yo, malandi ka! Napadaing ako ng malakas nang lalo niyang higpitan ang sabunot sa buhok ko. Umikot akong paharap sa kanya, tinawakan ng mga kamay niya at pilit iyong tinatanggal sa buhok ko. Narinig ko mga hiyawan at buyuan ng mga kapwa ko estudyante na nasa paligid namin. Ano ba Luella? Bitiwan mo si Danica. Huwag kang makialam Sarah, hiyaan mo sila. Nakita kong pinipigilan ng dalawa si Sarah na makalapit sa amin. Para makabawi, hinablot ko na rin ang buhok ni Luella, tinila iyon ng malakas na ikinaigik na rin niya. Tuluyan na nga kaming nagpambuno sa loob ng cafeteria.